Ayan, Josmar Hay na banggi po. Banggi na, no? Sa mga taga-Bulan, siguro na-miss niyo tabi kami, ano? Kay sa nakaagi na si Mana, halos sa wara kami sa naging episode dahilan sa diri nagtarama unscheduled sa nato mga bisita na mga kandidato sa pagkakonsehal. Pero niya na adlaw o niya na gabi, saro na naman po na kandidatoan sa ato makakaupod. Pare sa niyan, makikidiskurso na naman po kami sa iyo. Pareho san mga nasabi namo san mga nauna na episode, gagamiton ta na ato programa badi makadanon sa pagpromotir san matali nan responsable na pagpili san mga lider san ato komunidad. Ang programa na ini magiging paagi badi mas makilatis nato ang mga lokal na kandidato para sa Pirilian 2022. Dahilan sa mga kasakitan na naumatian taniya na panahon, darasan pandemya ng padagos na pagbulusok san ekonomiya, ang Pirilian 2022 saro na sa mga pinakaimportante na eleksyon sa kasaysayan san Pilipinas nan san ato lokalidad. Dahilan sa di, dapat na mas maging mapanuri kita sa mga kandidato kay siraan mangunguna sa paghaw-asta sa pagkabutod san ekonomiya na namamatian taniyan. Ako tabi si Johnny Galarosa, kaupo na ako ka-partner na si Jobet Medalla. Ini, ang pili na, the JLB News Election 2022 interviews. Ayan, naiimod tabi diyo kami niyan live sa Facebook page sa Journalists League of Bulan. Nan kung gusto man po niyo maimod ang replays na clips hali po sa ang mga significant clips hali po sa atong mga interview, pwede po niyo balikan sa YouTube. Mag-subscribe lang sa Journalists League of Bulan, hanapon sa YouTube or search na makato na kamo sa amo channel. Sa nakaagi man po na si Mana, may nakaistorya na kami na may nakaistorya sa amo para paimod, mai-ere sa BSTV local channel ang mga interview ta sa ato mga lokal na kandidato. I-share po noon talagang ma-realisar na may palabas sa BSTV local channel ang mga interview na ini ay ini magiging giyata sa pagpili san mga masunod na leader san ato komunidad. Okay. Jopet, base sa mga nagpakaagi na ato interviews, nano ang mga hurup-hurup mo sa mga nauna nato na in-interview? May naidagdag ba sa listahan mo? May naidagdag siguro, no? Pero pwede man siguro may mabawasan, okay? Pero syempre, aram mo personally, no? Dako na danon para sa ako ini na interview ta. Kita nag-i-interview kita. Dili lang nadadanunan ang mga audience ta, kundi man kita mismo na nag-i-interview, kasi mas nakikilala ta, mas nakikilatis ta, mas nasusuri ta ang mga kandidato. Kaya aram mo sa lokal na lado sa eleksyon,
bihira mapagal maghanap sa backgrounder, mapagal makilala ang mga kandidato unless personal mo sila nakakilala. Dili pareho sa national na naghahanap ng mga balita, naghahanap ng mga video clips, no? Pero sa lokal, bihira, no? So with JLB talagang mas nakikilala tan niyan ang mga kandidato. Then kung ako nahaputon mo kung may nabawas ba or may nadagdag ba, definitely may nadagdag and definitely may nabawas. Para sa mga reaksyon, diri magduwa-duwa na magkomento badi may pahayagan iyo kaburuton o sentimiento urog na sa mga kandidato nato sa pagkakonsehal. Saro naman na konsehal ang makakaupod taniyan na gabi. Okay, so ang makakaupod na po niyan saro na retired professor or professor emeritus sa Sorsogon State College na niyan Sorsogon State University na. Ang kauna-unahan na homegrown university sa Sorsogon. Siya may master's degree sa public administration na nakatapos sa Doctor of Philosophy. Pareho sa nasabi ko, siya dati na professor sa Sorsogon State University na nagserbi man siya bilang Dean sa Business and Management Education or BME Department sa Bulan Campus, naging Director sa Income Generation and Business Affairs, Campus Administrator sa Castilla Campus, naging Assistant to the President sa Sorsogon State College na niyan nga ni Sorsogon State University na. Sa 2019, nagdalaga na siya sa pagka-vice-alcalde o pagka-vice mayor, pero diri sinuwerte. Niyan, pagka-konsehal an kaniya karera na inintrahan. Kung mailihir, isusulong niya ang transparensiya sa lokal na gobyerno sa Bulan kundiin magiging bukas sa publiko ang mga dokumento ng transaksyon sa munisipyo. Kaupod man sa kaniya advokasya laban sa korupsyon ang pagsulong na maiere sa live sa Facebook nan sa radyo sa LGU Bulan ang session sa Sangguniang Bayan badi uwara na itatago sa publiko ang konseho. Bilang parte sa akademiya, isusulong man niya ang research and development sa lokal na gobyerno nan papakusugon ang technical vocational education nan alternative learning system. Diyos marhay na banggi po mga taga-Bulan, inpepresentar ko sa iyo, namo sa iyo, ang saro na naman na kandidato sa pagkakonsehal, Professor Emeritus Dr. Miguel Mike Guarin. Good evening po, Dr. Guarin. Good evening po, Dr. Guarin. Marhay na banggi sa entero po, lalo-lalo na nagbabati didi sa JLB. Ako po si Dr. Miguel Mike Hernandizo Guarin. Nagkakandidato o nag-a-apply bilang konsehal sa ato bungto. Talugod man, makadanong man kita sa paghatag sin pagpa-uswag sa ato bungto. Mga tugang, an sa iyo po magiging servidor, naghihinguha po na magkaigwanin mayad na pamamalakaw sa ato magiging mahal asin pinakamuota na bungto sa Bulan. Okay. Okay. Sige po. Sir Guarin, good evening po ulit. Simulan na po natin ang ating round 1. Isang question lang po for round 1. Dr. Mike Guarin, nano ang pakasabot mo san dapat na trabaho san saro na konsehal? Ang trabaho po sa konsehal, waray ba kundi ang sa legislative body po kasi yan. So gusto sabihin, mag-ano po siya, maghihimo sin mga resolution o nano pa man na proposal. So ang trabaho po sa konsehal, legislative body po. Okay, so thank you sir. So para sa kanya talagang nakaangkla no sa legislasyon ang trabaho sa saro na konsehal. Okay po. So niyan, paragos kita niyan sa round 2
sa mga specific po ini na question para sa imo, Sir Mike Guarin. So una ko po napot. San 2019, san 2019, nagdalagan ka na pagka vice mayor pero dili ka sinwerte na manggana. Niyan na 2022, nagdadalagan ka gihapon pero sa posisyon na san pagkakonsihal. Sa imod mo ba, sir? Kaya mo gumana niyan na eleksyon? Ngano ang pagkakaiba san laban mo niyan sa laban mo san 2019? Di aniso ng labang ko sa nakaagi. Kay tulo lang kami. Nan pagkatapos ang eleksyon, sabi sa mga tao sa ako, kung nagkonsyal ka, sir, gana ka. So niyan, kay konsyal na ako, di sigurado na nagana. Kay mismo na mga tao nagsabi, di mao? Yung po ang masasabi ko, na ang labang ko sa to, di anison, bilang pagpakilala or bilang paghatag sin respeto sa amo partido san una dahil ako ang kanira sinulong. Niyan, independent po ako niyan. Hindi po. So, ano po sir ang pagkakaiba ang laban mo niyan? Mas masakit ba niyan o sa imod mo mas masayon ang laban mo niyan? Mas masakit nga niyan kay daghano ng kalaban mo, 28 kami niyan. Na san una tulo lang kami. Di ba? Niyan, baga masakit kay 28. 28 ang kalaban mo. 17 na independent, tapos 11 na nasa partido. So, kung masasabi ta, medyo masakit niyan. Kaya lang, ang kadianisan man sa di, kay 8 ang pipilion. Ang una, solo lang. Nano po sir na mga primer mo or prime mo na mga estratehiya para syempre sabi mo mas masakit niyan, nanon mga pagkakaiba niyan o pagbabag-o nanon mga estratehiya ang himuon mo niyan na diri mo siguro nahimo sa 2019. One estratehiya ko niyan, mao pa Maricor ako niyan. Paano yan, sir? Maricorida. Maricorida. Kung hanggang din ang maabutan ko, makadto ako. Okay. Sige. Thank you, sir. Sige Thank po. you very much po, sir. Proceed tayo sa next question, Dr. Mike Guarin. Dati ka na professor sa Sorsogon State University. Halos ang imo professional na buhay nasa akademiya. Paano mo gagamiton ang imo eksperyensya sa akademiya kung manggana ka bilang konsehal sa Bulan? Bilang sa academe, siyempre, hihinguhaon taan sa pang daghanan or pang malawakan na pag-introducean edukasyon. Kay sa edukasyon, mayo nang ginsasabi ta na a long process. Kay kada saro sa ato, kay puhan, magkamayon sin di anis na pagmangno or maging aware kung paano ang saro na tao o saro na komunidad magka-grupo o magkamayon sin awareness manungod sa edukasyon. And besides of that, siyempre, hinguaon taan pagkamayon sin research and development. Kay doon sa research and development, pag maghimo na kita sin legislative mga agenda, siyempre, or proposal, kay puhanta doon ang ginggagahoy ta na project proposal or action research antes himuon ang saro na resolusyon or saro na project para maging viable. Okay. Sige. Okay, thank you. So, yes, Sir Johnny. Sige, Jopet, go. Well, just to summarize, so ang punto ni Sir, no, ang pinakapunto is on education, nang syempre, ang pagsulong sa research and development sa sangguniang bayan. Okay. So, next question, Sir. Kilala ka man na aktibo sa mga aktibidad sa simbahan. Saro ka na laiko ministro na miyembro sa Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals o BCBP.
Sa pag-iistoryahan niyan, ang role sa simbahan sa panahon sa eleksyon. Sa imod mo po ba, Dr. Guarin, dapat na mangiaram ang simbahan sa politika? Usually, ang sa constitution talaga may yung ginggagawi kita na separation of church and the community. Pero ang dapat himon man sang simbahan makiaram sila kay kung naimod man nila na medyo immoral na ang dalagan. Kay ang morality doon ang gindadalagaan hihinguha sa simbahan na diri maapian mga tao. Kay pag naimod sa simbahan na parang immoral na baga, diri yan maudong na diri matamaan pangyayari. So, morality ang nagiging basihan sa simbahan kaya nag-iintra sila. Okay, so sa ibod mo po ba, sir, okay lang po ba sa imo na mag-endorso ang simbahan sa mga kandidato niya na eleksyon? Ay, ang man lang sa simbahan, ang advokasya. Advokasya man lang sa unang simbahan. Pero yun na magsurumaton sa entablado, baga di man sira mahimo sada. Di man So para sa imo, sir, okay sa imo na para sa imo dili dapat mag-endorso sa kandidato kundi advokasya ang ilaban ng isulong sa simbahan. Oo, dili sila mag-endorso pero maghahatag sila sin advokasya kung hainan di anis o nasa tama na sitwasyon. Okay. Thank you. Thank you very much po, Dr. Guarin. Let's move to the next question po. Sa 2019, kalyado ka ni Mavic Ballesteros. Niyan, nagrupod na ang Gordola de Castro ng Ballesteros na dati nagkaralaban sa politika. Nanon masasabi mo sa day na pag-arapin ni Rap? Sa imod mo ba, positibo ini para sa mga taga-Bulan? Ay, para sa ako, kung may kanya-kanya sila gusto. Kaya nga sasabi ko, parang arapin-apinay na sila ha. So, pero dili man nangahulugan na kay nag-arapin na sila na ang manggagana. Kay ang mga tao nag-iisip naman kung sino ang dapat may butang. Kay kung anong to ang kanila mga performance, siyempre irog masoon ang mangyayari sa buhay ta. Kung mag-arapin-apinay kita na maski diri man nakanigo dahil lang sa sabi nila bilugon ang saro na o pera na pamilya. Pero diri po yun ang niyan. Bago na po niyan ang mga para buto. Ang para buto po niya nag-iisip man. Naghatag man siya sa kaniraman nahinguhan na kaisipan. Kaya diri man ako sada conforme. Kaya nga ako independent na lang ako base both sides diri ko siya Pero siyempre di man gusto sabihin na neutral kita. Mayon kita dapat hinguhaon na maimod sa mga tao na ang paggrupo-grupo depende sa grupo. Diba? Kaya nga mayon kita sasabi na tell me your opinion and I will tell you who you are. Sige, istoryan mo ako kung sino kaurupod mo. Ka-istoryante ka kung sino ka. Irog puso na ako ang sitwasyon. So, diri man gusto sabihin na kay tiripo na sila, darag ko na pamilya, kay ang butante, may kanya-kanya man point, di ba? Ang butos ang presidente mo, ang butos ang saro na tao, pareho man, 1 point. Kaya, erog lang po soon ang ko. Okay. Sige sir, so, comment. Hindi na pag-urupod nila, hindi na pag-arapin-apin. Mayad ba ini? Para sa imo, mayad ba ini? Or positibo ba ini para sa mga taga-Bulan?
sa kanila na parte, siguro mayad yun sa kanila. Pero sa iba man na nag-iisip, dili man may disadvantage man. Di ba? Okay. Kay pag-abot nga ni sa pagburutuhan, pag-abot dito sa sulo ka naman lang. Kung naggamit ka sa imo wisdom, kung naggamit ka sa imo dunong, siyempre, ang sa diri mo sa imo susunodon. Diri kayan or partido. Okay. Sige po. Follow-up question. Para sa mga taga-Bulan, sir. Para sa mga taga-Bulan, sa imod mo, diba, sa mga taga-Bulan, kaya nag-urupod na sira, positibo ba ini? Makadanon ba ini sa mga taga-Bulan? Mao nga niyon, kay puhan ta, ang ginggagawit nato na, parang, yun na, may mansin oposisyon. Kasi pag nag-urupod sira, insigida, intiro na mga himuon nila, maski negative na, pasa. Pero kung mayon sin nag-uupos, mayon naghahatag sin komento, siyempre, dili sila basta-basta makatiwa. Parang may bantay ba? No? Okay. Kaya kung, mao nga niyon, kung intiro sila, urupod na lang, yan, yun mangyayari. Wala na sin restoryahan. Pag sabi sin, may na ni mo unta, diretso. So, basi kung di na nga mag-meriting, makato na lang yung permeh na yon, permeh na. Di ba? So, may grabe ang sa epekto. Dapat may unsin, saro na mag-check o saro o sayo man na grupo na mag-check sa na kanila kay para magkamayusin check and balance. Sige, so sa ibon ni Sir Gorin is hindi magiging masyadong positibo yung ang pagkasararo na importante manggihapon na magkaigwa kita ng checks and balances. Follow-up question lang, sir, sa question number 4. Kasi sa filing of candidacy, nasa linyada ka ni Konsehal Joey Guban. Hanggang sa nag-atrasiya sa kaniya kandidatura sa pagka-mayor. Ang hapot, sir, nano ang epekto sa imo sa naging pag-atras ni Konsehal Guban? Usually, wala man sa ako epekto. Kay automatic mong baga kami, file kami independent. So, wala sa ako epekto. Ambot sa iba kung may epekto. Pero, ang masasabi ko na ang pag-atras ni Joey, maman yun ang kaniya karuyagon. Di ko man siya kukontrol. Kay siya nagkakapot sa kaniya bulpin, siya nagkakapot sa kaniya sa diri. So, irog lang po soon, okay lang kay at least naka-file kami. Pero independent lang ani kami. Okay. So, pero wala epekto sa ako ni Joey. Pero sa imod mo ba, sir, dili mo na imod siya na nabawasan ang posible ang mga botante na makukuha mo kay wala ka na partido niyan. Imod mo ba, sir? Mao nga niyon kung arapin-apinay mao yon. Mabuto pa lang kamo kay dahil sa kalinyada ko si Ang gusto ko sabihin, ang bumuto kamo sa ako man. Sa ako man. Ayaw na kang pagbuto kung ang gusto ko sabihin, mabutuhan lang pa lang niyo kay binugnot ako ni Joey. Sa nakaagi na eleksyon, resulta ni Mabic, hiragyoon. Ang ginanahan ni Mabic, natama lang talaga sa amo ang Sun 1 dahil gana siya, gana man ako. Pero sa duwa pa na ginanahan niya sa Nuwan tapos kadandanan, gana siya pero ako perdi. Pero ang tuluman na awan upat pa man na ginanahan ko na barangay, gana ako siya diri. So irog lang son, may kanya-kanya kita kanya-kanya kita followers or kanya-kanya kita nagtutubod sa imo. So di man nanghulugan na kay Kamili wala na si di na ako nara bubutuhan paghihapon ako nara soon kay aram nira na an ako qualification siraan my screen kung talaga pwede ako sa konseho. Kaya irog po soon wala po sa ako epekto maski ang iba ng mga kandidato, maski ang iba, example sa presidente Kamili pa lang
dito ako sa luyo, di na sila mabuto sa ako. Sala man po na sala man po na kaisipan. Kung bumuto ka mo sa ako, dahil naimod niyo na ang ako kwalifikasyon, mayon man iburuga o mayon man simpara talaga sa pagkakonsihal. Okay. Sir Gory, gusto ko lang po, Sir Johnny, may hapot ka pa? Wala naman na. Sige, go ahead. May follow up na ako, sir, kasi syempre, ikaw ang una na kandidato na na-interview me na dati nasa Partido Kunta, no, ni Konsehal Joey Guban. So, gusto mo maaraman kung ano ang nangyari, no? Paano ka mo nag-istoryahan, nagsiriway? So, paano ang naging istoryahan niyo sa kung ano nan magiging dalagan sa iyong mga kandidatura niyan na sa pag-atras niya? Okay po. Ang una po sa patawag niya ako, lang so, nangyari. Nag-istoryahan kami na doon ako kaniya. Pero saan maghali siya, wala na. Di na kami nag-istoryahan. Lang po so nangyari. Ang totoo na pangyari. So, nakuha kami, pero saan hindi siya nagpaaram sa iyo, sir? Hindi siya nagpaaram na parang irog na soon. Kay wala na kami paggahuya. Wala na kami paggahuya na irog sa di. No. Basta kami, tipon kami na unom. Tapos, paghali, wala na. Namangnuan na lang namo na Pero naghuruding-huding na. Kaya nga ni, sansigang harap po siya ako, nano talaga. Nag-atras na talaga. Kaya ko, wala pa man. Pero san na ang parang ang kumilik baga, nagsabi na nag-atras. So, yato na. Wala man kita sa may mo, ang kay, mauman yun ang kanya desisyon. Okay. So just to summarize, so parang ang nangyari, talagang decision niya to ni Konsehal Joey Guban na kaniya man na dili ka mo na paaraman, so parang parte mang kamo sa mga taga-Bulan man na naghuhulat kung ano kung taan magiging desisyon. So di man pala nila aram. Okay, so so niyan, palagos na kita, Sir Johnny. Go ahead. Okay. Sir Gorin, plataforma mo ang pagsulong sa transparency sa lokal na gobyerno sa Bulan, badi maibitaran ang korupsyon. Kung mailihir ka bilang konsehal, ano ang specific na policy o polisiya o ordinansa na isusulong mo sa sangguniang bayan? Ang una ko doon na pwede himuon ang magkamayunsin transparency. Open ang communication para kung nanuman ang mga tao mayon man sin reparo, at least at the same time maanuhan tulos, ma-aksyonan tulos. Kay ginsasabi tangani na ang mga batas para sa entero, dili lang kay sa mga selected na tao. Kaya erog po soon, dapat transparent kita. Kung mapipwede nga mayong kita sin gigahid na yun na pag sesyon dapat mayong kita sin media doon. Kay di man pwede yun na magsabi kita sin mga secret kita, may mga secret. Kaya open lang para insigida kung medyo may sala, koreksyon ng tulos. Mapo yun, open lang kita. Open sa communication. Lalo na dili sa mga media, di ba? Kay sayo man yun sa sara sa ato mga performance o sa nihimuon. Kay kung mangyari yun na nauna naan ko ang pakapang isa karabaw, dili mong pwede. Kapuan, natural. Okay. Pero sir, do you may ka na ba sa specific na policy in mind na pwede mo isulong kung ikaw mailihir ka? Nano po, kay medyo maribo ko ng mga ayam. Okay. Sige po, ulitin ko ba na po, igwa ka na po ba sa polisiya nasa isip mo, polisiya or ordinansa na
i-file mo, isusulong mo sa Sangguniang Bayan if ever na mailihir ka? Sa niyan, di rin pa kita masyado Pero mayon ako naisip, parang parang gusto ko i-amin ini na gastusan mga politiko na kada kuno butante 5 pesos lang ang gasto, tapos 3 pesos sa may partido. So parang pilitan na yun namin kay bagay rayo na yan sa di ba? So sayo yun san ato pwede himuon na pagtatapos ang eleksyon wala na. So awaton na dayon na rolling sang kumilig na 3 pesos lang ang gaston sang kada butante. Tapos sa independent 5 pesos. So pwede tayo ni amend ay sulong ta sa congressman pakadto sa taas para patas ang laban. Okay. Kaya ang kapinganin niya na city na, di ba? Ama ka kung 5 pesos lang ang kuan. Wala na. Okay. Pero regarding transparency, sir. Regarding transparency, may ordinansa ka na ba na naiisip? Sa transparency. Opo. Siyempre, kung magkakamayong kita sin panahon, isusulong ta sa kuan na magkaigwa kita sin kung mayon doon sin mga may laton, may radyo na luatan LGU, di ba? Doon tay i-broadcast kay basi transparent talaga aramsan mga tao entero na ato himo. So, tapos pwede pa sa mga mga TV kay nagbabayad man sa TV, telebisyon. O sa radyo station. Sir, nakabutang pa dito sa interview form mo na gusto mo maging live sa Facebook na session sa Sangguniang Bayan. Gaano ka-importante ini? Ay, importantehon po yun na live. Kaya talaga, may mo doon kung sino nagpara-oruingkod lang. Ang chairman, nakaupo sa chair. Diba? O kung sino man ang naghahatag man sin mga ideya man. So, at least, insigida, may maano. Kaya, di rin man intero na comment da yun na ako mo dito siyempre may manggihapon yun sin pagturo timbang kaya nga kay puha nato ang ginggagahoy na transparency para kung medyo mayon doon sin diri naka deliberate permi manggana pero wala man nga ni nahimuan permi lang ang yes. Pagkatapos, basi kung mao pa ay second demotion, permi lang siya. At least maghatag kita sa Doon sa Facebook, maano yon kay may daghan doon na mag-comment, unano ka mambaya, kay sayang mo ang buto ko sa imo, sige mo na second demotion. Kaya gusto ko yan, gusto ko na Pero sa ibon mo po ba, a-approvehan niya sa mga kaurupod mo? Ano kung dili nila approvehan? Ano ba sa habo sa dan iba. Pero at least, maisulong ta. Na kung nakayhabo man, ikaw naman ang rason mo, kayhabo ka man. Dahil ba sa naraway ka? Dahil ba sa nanggana ka, sandi ka man nakasabay ka lang sa huyog? Wow. Kaya kung transparent ka man ng tao, permi ka sabi pa, permi ako go ako sa, mahabok ka pa na permi ka sa Facebook. Tapos makukoreksyonan mo ang imo mga sala. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, sir. That was actually the last question for round 2. Bago kita mag-proceed sa round 3, makatumon po kita sa comment section. Kasi may nag-comment na po.
para sa niyan na gabi. Nag-comment si Juan Tay, ang konsehal ko, Sir Mike Guarin. Good luck. Next, we have Gogo Guarin Tisado from Alan Nuida. Ayaw tabi kalimutan, Sir Mike Guarin Tisado, and Servisyo from Ma'am Noemi Legaspi Pisigan. Ayan, go Sir Mike Guarin daw. Ang dami mong cheer, sir, sa comment section. From Nolihi Mehila, go Sir Mike Guarin. And then, syempre, your mother, Sir Ma'am Yes, Glazer. hello. Hi, Ma. Banggi sabi sa iyo. Banggi po, Ma'am Glazer. Banggi po. Diri nag Di ko palya yan. Okay. Okay, from Sir Noli Himehila, may question siya. Sir, rapot po lang po tabi kung manggana ka po. Nano po tabi an imo gusto kaputan na chairmanship sa konseho, lalo kay ikaw hali sa edukasyon. Salamat. Base sa ako eksperyensya, base sa ako mga natapusan, ako po licensed agriculturist po ako. Licensed teacher. So yun po ang ako ang ako pwede makaputan na na chairmanship sa saro na komitiba. Kay siyempre pag abot naman sa agriculture o pag abot sa education, di man kita matatawadan kay 37 anyos kita sa pag singkatok do. Ang gusto sabihin na kita kada taon nagdudugangan ato karaman panugod sa So po yun ang pwede ko masuludan. Pwede man ako sa sa senior citizen. Kay senior citizen na kita, kung pwede ako sana kay puhan maisihan taman o matabangan taman ang mga senior citizen ang kanara welfare. Kay mayon nga kita niyan sin Senior Citizen Welfare Association of the Philippines. Ako po ang designated as town director sa Senior Citizen Welfare Association of the Philippines. So, yun, pwede ako na. Okay, thank you. So sabi ni sir, pwede siya sa agriculture, pwede siya sa education, pwede man siya sa senior citizens affairs. Okay? From Ma'am Sheena Marie Borja Onasan, go, Mr. Mike Guarin. Ito, maragos po kita sa next round. Sir Johnny? Yan. In the next round, Sir Guarin, ito ang mga tanong, questions, manungod sa pangangaipo sa mga issue ng problema sa ato lokalidad. Okay? So, proceed tayo sa unang tanong. Dako-dako na problema sa bulan ang manungod sa oversupply sa lawlaw na umaabot sa punto na intatarapok na sa dagat ang mga dakop sa mga paralawon dahilan sa bagsak na barakalan pag-abot sa fishport. Awat na ini na problema sa bulan pero hanggang niyan diri pa talaga nasusolusyonan. Hapot. Nano na lehislasyon ang isusulong mo manungod sa oversupply o pagbagsak sa presyo sa lawlaw? Sabi ko nga i-develop magkamayong kita sin mga research kay di ko nga masabutan pa yan kung sino talaga ang mga ang mga paralawod. Kay sa research mayong gingagahoy kita na conceptual definition, mawikitin operational definition. So sino talaga ang paralawod? Kay mayon ako nakaistorya na sira kuno para ba yan ito? Umarabay daw kuno sira. Mayon man sin saro na sa muro manager da. So sino talagang paralawod? Kay ang paralawod po dapat mayon sira sin gingagahoy na schedule man san kanira pag di ba pag alas 4 na yon ma-ready na. Kundi kay nag-oversupply nga ni. Kay by seasonal man lang yan na na
lawlaw. Kay kung wala man lawlaw, wala man. Di mao? So, sa ako lang na, no, dapat ang mga paralawod o umarabay, pag wala sin lawlaw, maghanap sila sin alternative na trabaho. Dili kay doon lang sila talaga sa lawlawan. Kaya anong nangyayari, pag oversupply, wala. Kontrolado pa kasi yan na san mga san iba na mga parabakal sin isda o lawlaw. Pero kung pwede tayan, i-open ta. Halos ba kung sino talaga magkada. Kaya maski daghanon ang dakop, dahil daghanon man ang parabakal, di halos patas lang yan. Pero kung wala sin parabakal, kaya ang na-interview ko nga ni doon, sabi, alas 4 ng aga, tataraytay lang ko nung una yun doon. Mahal pan Tapos nag-alas 7 na, dahil daghanon ang taytay, ayun, nagbaratuho na Maalas 8 man, asang gatos na lang ang tabsan Kaya po nato mayon kita sin open na mga parabakal. Dili lang kay doon lang sa sa Relansi o dili lang sa Suludsan bulan. So po yun ang posible na nan sabi ko nga kung i-schedule tan ang paglawod. Example ang TTHS ang mga taga North Coast Talangon Sabi naman sa ako tulusan paano man kami? Yun, doon na maluwas ang gingagawitan na pag diri niyo torno, magkuha ka mo, mag-imbod ka mo sa iba na trabaho. Basta di ka mo mabakante. Tapos MWF naman, di naman ang South Kwa naman. Para ang dakop, kontrolado ta. Ang parabakal, kontrolado man. So, equal ang supply, tama lang, ang parabakal, tama lang. So, ito po ng posibilidad na ako naisipan. Pero, pag-i-restoryanta yun. O when, sabi ko nga maano kita sin action research or i-research ta yan na kung rin ang talaga para sa mga tao. Okay, sige po. Sir, so ang simbag is himuunta na i-schedule ta at mga paralawod, let's say Monday, MWF and TTHS. Okay? Sige. Sir, mahagad ako sa imo comment regarding sa solusyon sa LGU bulan niyan. Sabi sa LGU bulan, bakalo na lang ang mga sobra na lawlaw kung nagkaka-oversupply. Nanon masasabi mo sini? Diri po yun mangyayari. Nabarakalan da. Kaya ang kwartas ang gobyerno, permiyan mayong ginggagahoy na lowest bidder. Permiyan yung bibiding. Kaya di yung basta bunuton mo lang ang kwarta kay bakalon, kay kamili oversupply, di po mangyayari yan. Ang promisa nila na bakalon na nangyari, diri kay din makuha sin ibarakal. Mayon ang hapot ko. Din makuha sin ibarakal. Di ba? So yun po ang ko saro na na kung babakalon ang oversupply, wala di mangyayari kay daghanon so ang proseso, maagi pa yun sa accounting, maagi pa yun sa auditing. Matapos man na biridingan, yudok na yan na isda. Sige po. Salamat po. Sir Jopet, may tanong ka po ba? Wala na, So, okay, sige. Next question na kita. Sir Mike, taon-taon, nakaranasan pagbaha ang daghan na barangay sa bulan, mapasentro man o sa baryo. Dahilan sa importante na mapag-irestoryahan ang issue manungod sa kapalibutan. Sa administrasyon ni Mayor Romeo Gordola, mainit na issue ang quarrying sa bulan. Nano ang opinion mo manungod sa quarrying?
Pabor ka ba na magkamayon san quarrying sa bulan? Ako po, diri po ako sa pabor. Pero kung kaipuhan, dahil sabi ta pa nga ni, for development, okay yan. Kay pag pinarad mo ang bulod, automatic yan. Pag magbagyo, imbis na makusugo na bagyo, dahil pinarad mo, so duro-diretso na lang yan. Ang purpose pa no sa mga bulod, windbreaker yan. Pag agi na sa bulod, siriwa yan maluyan ang kuan. Nang pag-abot naman sa sa ginggagahitan na pagbaha, siyempre talaga mabaha. Kay pumiro ang ato mga drainage, diri na sa tama na na agi. Ang iba na natural na agihan, gimbarala yan. Kung nadudumduman ko doon sa Managanaga, sa Daypa ko, doon ako nagkakarigos. Kay Dianison doon ang tubig. May tulayan doon sa may Black Zero. May tulayan doon. Doon kami nagkakarigos. Dahil Dianison ang dalagan saan. Pero niyan, wala na baga doon niyan So, irog puson. Nan ikaduwa, siyempre ang ingod kay Colbert, magdadalagan doon ang mga baybay. So, kung irog inisin na Colbert, mapupuno na yan, matunga na. So, apaw talaga tubig. Nan ikaduwa, para sa ako lang, dapat kung taupin lang ang mga kanal. Kay base, pag medyo puno ng kanal, hakaton, tapos ibutang sa tama na lugar. Nasaro pa na habok ko sa na quarry, kay pag-abot sa kuan, pagparad, dapat kung tadidilang ko tayon sa sulod sa bulan, gamiton. Ikon, daraon sa ibang na lugar, di siyempre, mababaan ato ingod. So yan, madali yun ang tubig magdalagan sa ato. Kay natural lang So, karoon yan na ang ato mga kanal. Ikaduwa, dahil pinarad sa bulod, windbreaker yan, so magkakamay yun makusog pirmi na bagyo. Kay pag-agi san bagyo, san hangin, sa bulod, magsisiriwa yan. So maluyaan ang kusog san hangin. So kaya haba po, okay man yan. Basta sabi ko, didi lang sa sulod san bulan. Dili pagluwas. Kay paglinuwas yan, siyempre, mababaan ato ingod. Di mao? So, diretso na ng tubig. Okay. So, salamat po, Sir Mike Guarin. Hindi siya pabor sa quarrying kasi windbreaker ang mga bulod. And dapat, kung magka-quarry man, didi lang sa bulan gagamiton. Okay. So, next question po kita, sir. Diri makakaila na baga naging trending na sa mga officials ng gobyerno ang pangungontrata sa gobyerno man mismo. Ipinagbabawal ini susog sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Niyan, nano ang garantiya mo sa mga taga-bulan na diri ka mangungontrata sa gobyerno? Pano mo suswetuhon ang mga kaurupod mo sa sangguniang bayan kung sakali man na mangontrata sila sa gobyerno? Nano ang legislasyon na isusulong mo, badi maiwasan ang pangungontrata sa mga opisyal na non-empleyado sa gobyerno? Masasabi ko lang po yan kasi erog po sa kung ano kayo nag-intra yan sa kontratahan dahil sinina eleksyon. Sinina eleksyon, grabe ang gasto nila. Grabe ang gasto nila. Kung mabasihan man lang nila ang sweldo, wala buhay. Sa mga paraayo pa lang, minsan ka na. Kaya yun, naghihinguha sila na makakuha sin mga kontrata. Pero ako, di ako sa
intra. Tama na ini sa ako na sweldo kay san iningani na eleksyon, wala kung bumuto ka mo sa ako o i-exercise niyan iyo right to vote, okay lang. Kasi kung tutuuson, dapat ang trabaho mo legislative, di ba? Oh? Kaya lang nakalusot sila kay subcontract, di man sila nakaputang sa ngaran. Di ba? Oh? Iba man ang ngaran. Parang may mga dami-dami sila. So, yun, ang saro ko na masasabi na di na ako na ma-intra. Kay kumiro, okay naman yun sa ako na ang sweldo ko dyan sa pagiging konsyal, okay na yan. Pag may mag-ayo-ayo sa ako, hatag. No? Pero diri gusto sabihin na papakangon mo kay example ang sariyo na project, ang sanggatos na kuan, sanggatos na simento, ibutang mo lang na 50 kay hainan 50. So may lamang kung horizontal nga tirutinam po kay pag kuan soon okay lang. Pero ya kung vertical, uli taud-taud son paglinog lang diyo, yan, bukarat. Nagkataonan imo makuapo eskwela dito sa eskwelahan. Di mahinguragan ka na lugod. Nan imo lugod makuapo, mao lugod nagtio sa imo pangontrata. Subcontract, di ba? Oh? So, yun po. Di po ako doon ma-entraso ng mga kontrata. Okay. Sige. Paano, sir? For example, ngaya, na ilihir na ang 8 na konsehal. Tapos saro ka sa nailihir. Tapos may naimod ka na nangungontrata. Na nanihimuon mo? Ay, kaistoryan ko siya. Sabihan ko siya, okay lang ba yun sa imo? Na nakahangos ka pa man sundin di anis. Ka pa man, nangaturog ka pa man sa da. Kung pahiribugan man lang sang kanarapan, Dok, total, aram ko man ako ang gurang na doon. Kaya, pwede ako maging advisor nila. Na, udong-udungan na niyon. Kay, ang nagsasaper doon, diri kay mga ato project, kundi ang nagsasaper son ang mga tao sa bulan. So, erpuson, maistoryahan man yung sira. Kay, siguro, niyan ang kanarason mga promisa, wala man yun na magiging kontrata sila. Na magsabi, magiging kontraktor ako sa So, magiging advisor nila ako sa mayad na pagi. Okay. Jopet, may tanong ka? Okay, thank you. Wala na. So I think we can continue with our next question. Sige. Base sa 2020 COA audit report, may unsan 2,726 na sako san bugas na nag-aamontar sa 5.16 million pesos na dapat ayuda sa mga taga-Bulan sa panahon san pandemya. Okay? Pero diri na ihatag sa mga tao. San iyan, naturog na ang issue na ini. Kung manggana ka, nano ang himuon mo ba di mahatagan san linaw ang issue na ini? Susuportahan mo ba ang investigasyon manungod sa COA audit report? Usually, ang permi man lang son rason san dapat may magreklamo. Dapat may magreklamo. Kay kung wala magreklamo, parang ano na yan. Pero may obligasyon man gihapon ang COA na ipaluwas ang kanira findings. Kaya nga nangalas nga na ko da kung kay nagkakamayon daw kuno doon sin mga cash advance. Darag ko na cash advance pero diri man na sisitil pa nag-cash advance paghihapon. Kay ang kaaramang ko po diri ka po pwede mag-cash advance kung diri mo pa na sitil ang imo nakaagi na cash advance. Iro po sunan ako naaraman. Nang saro po na ang pinakadian isda kay may ngani kay may COA kay sira man ang maghatag sa report. Pag naghatag ang COA sin report din erog sa din mayong ka mga deficiency
dapat anuhan mo yan. Pero kung diri ka diri ka nag comply, diri ka na pwede mag-cash advance. So, saro po na pinakadianis dyan, kaya nga ni Yada yung nakuha, kay sila talaga ang nagpa-process. Sila naghahatag sin dapat nang mangyari o dili mangyari. Pero alam yan, kay sa mga mayon man yun sin mga procedure. So, pero po sila nato kuan, ang investigasyon po, yada na po yan sa sa kuha. Ang result sa kuha, mayad to ang pwede nila pagkuanan. Maski di na kita mag-abot, basta sira ng mga mayon sin mga kakulangan, kay puhan nila i-settle yun ng mga kanila mga kakulangan. Example, kulang lang sa resibo, di magkano sin resibo. Kaya lang kung overprice man o overprice, yun, diri yun mangyayari. Managot ka manggihapon so na nahimo mo na mistake. Okay. Sige po. Thank you very much, Sir Guarin. Last question for round 3. Sir, kada eleksyon, diri na sikreto ang vote buying sa Sorsogon nan sa bulan. Ipinagbabawal ini sa batas, pareho, pero hanggang niyan, wala pa man sa nadadakop o napapadusahan, maski lantara na ang vote buying. Sabi pa san iba, naging kultura na ini sa panahon sa eleksyon. Nano ang opinion mo manungod sa vote buying? Ang opinion ko po sa vote buying, kung ang mga politiko, dili lang pagkonsintihon ang mga ginawi sa mga botante, kasi mga botante maginawion man, makadto sa imo, masabisin, kuha na kasi ni, may pakarigos dito si misis. Kung dili lang baga pagkonsintihon, wala. Kasi maski wala vote buying, may man maluwas na resulta. Ngano man ang mga party list, ang mga senador, ang mga presidente, may naimog ka mo na nanhatag, kwarta, wala. Pero may nanggagana. Kaya ang mga kandidato dapat diri pagkonsintihon. Bahala man sila kung diri nila exercise ang kanila right to vote. Dimao? Kaya iba nga ni kuno doon. Maski alas 12 na, alauna na, di pa nagboboto kay wala pa kuno wala pa kuno sadto na sobre. Kaya makaluluoy man ang natural na botante o natural na kandidato. Wala lang kita kita na mga na mga kandidato. Wala lang. Patas lang ang laban. Ilatag man imo kwalifikasyon, ilatag man imo mga plataforma, basta diri ka mag-involve sa vote buying. Mao lang po yun sa ako. Kasi maski ang mga ang mga butante man, mao nga niyo, sige man ang pasimanggad. Ako nga ni didiho, ay nagbatog na bagan ang paliga, isus. Yara sa imong solicitation. Pero sabi ko, di man ako sa iyo makahatag na na uniform. Kaya makang uniform, 12 na kuan. Pero sabi ko, makambag man ako. Makambag. Tagang ko masin tama man sa pagkanhin ni Radidi, at least, nyanuhan man ang kanira. Pero dili pa ako mag-involve sa na vote buying. Kay sa nakaagi nga ni na eleksyon, 5 man na barangay ang ginanahan ko. Wala man ako so naging sasabi nila na na maghatag katabi sir, maski 20 lang. Sabi ko, kay nano ang mga nagharatag, diri mga perdiman, pagka-perdiman, daghanon man nagharatag, ka-perdiman. Kaya diri man assurance na naghatag ka o nagbakal ka, magana ka. Di mao? So, kita na mga kan mga kandidato na
ayaw ka mo pag ano, ayaw ka mo pag involved sa da. Kay mao nga ni yun, dahil sa sobra niyo na gasto, yun, pag abot sa kuha, kung nanggana ka mo, ayan, nananhimo niyo, kung an iyo lang babasihan, an iyo sweldo, wala yun. So, irog po so nan ako masasabi sa iyo. Kita na mga kandidato, ayaw nato pag konsintihay ni na mga butante ta. Kay sira man lang sa ato nagtutukdo maging kurap. Gusto niyo na maging kurap ka mo. So, yun lang po ang simbag ko sa da. Okay. Sir Gorin, may papangako mo ba na diri ka talaga mabakal sa boto? Sa 2019, Vice Mayor ako. Wala. Nada. Pero nakadali ako sin buto na 9,048. Duwa na sunan minatay. Kaya 9,046 na. Aputodiyan managanaga. Kay mayado nyo ng mga taga managanaga. Diri yun mga pandokpida. Zone 5, Zone 8, Zone 1. Nang siyempre diri sa Santa Remedios. Wala yun. Wala ako ginatag na maski yung sasabi nila na duling na 5, wala. Okay. Sige. Sir, sa imod mo ba kaya pag-umanas ang saro ng politiko na diri nagubuhi korta? Ay gana, pwede magana. Ako gana niyan, ako sinan magana. Minsan. Mao? Oo. Ginano ko yan, isiserto ko sa iyo. Nang kung mapirdi ako, ngirita na lang niyo ako. Di ba? Pero sa paagi sinina na diri ko pagbakal, nakasyerto ako na ang mga tao, mga mayad pa man. Di ba? Kaya nga namundo ako kung nasabi sa ako diri sir, kuha na niyan, mauna yun ang kultura, mauna yan ang uso. Sabi ko, kaintero na uso, di wala katapusan. San mauso ang kurikong di natapos man. Man ini, kaya kita lang man ng mga politiko, di rita sila pagkonsentihon. Diba? So yun po. Wala. Di kita dapat sa mag-involve. Okay, sige po. Bago kita mag-proceed sa last round, mabalik kita sa ato comment section kasi may mga nagkapira na nag-comment. Okay. From Tani Stark, Sir Mike, may hapot sa imo. Sir Mike, favor po ba kayo sa Big Kiss? Yung po na Big Kiss sa una-una, sabi sa iba, mayad kay barato. Mayad kay barato. Pero ang hapot, dinhali ang imo pundo. Dinhali ang imo ging kapital sa da. Nasino ang imo mga trabahador? Diri sa sa mga GO. So, diri ako sa da pabor. Kay sa imo political accommodation yan. Barato man ngani, pero ang hapot ngani na kay nagbibig business ka na wala man lamang singka or income. Nan wala sin mga resibo, nan wala sin mga bidding. Kaya diri ako sa da pabor. Ang mga pobre, okay man. Sabi, ay, barato bagaw. Di mao? Baratohon. Pero, ang iba nga rin, nagsabi ano man ito na kay ang bugas bagaw, iba man na klase. Tapos, ang manok bagaw, mga dunot-dunot naman ito. Mao? Pero, ang pinaka-importante doon, dinhali ang iyo, ang iyo pundo. Nanano kay mag-business na dili mag-income. Ang iyo gamit na truck, dinhali ang gasolina na. Ang iyo ginamit na mga GO, dinhali ang sweldo. Kaya Erikson, diriyan pabor. Diriyan Dianis. Pabor lang yon sa mga pobre, kaya siyempre, barato, di ka na makadto sa relansi. Pero mao yun ang hapot. Nano kay irog sa da. Okay. Salamat po. From Poy Herrero, kwarta pero serbisyo garantisado
Mao yon si Sir Mike Guarin na nag-agreement sa imo kanina si Tani Stark manungod sa imo komento sa vote buying. From Renato Dimasail, ang botante pa no, makabati naghatag 20 para lanak na. Kawatan ka 200 million, tagan ka 20 ug mahon pa. Yeah, baga erog panusonan sitwasyon ta ng mga tao. Maski nga sa pag-brown out baga. Pag mag-brown out da, sige da, muslak na sunan sorry ko. Pero pag ilaw, ay salamat. Mao maniniho. Tinagang 20, salamat. May na bago sa wara. Pero dili dapat mag-ano. Okay. So, nagpalanat pa siya. Number 1 sa balota mi sa konsehal. Sabi naman na nato Dumasail, Konsehal Guarin, sino tabi ang presidente mo na nakay? Ay ano po, wala pa yun ng mga kulay-kulay, may bata na ako na pinky, kaya pinky kaya ko. Pinky kaya ko. Point blank. Camping. Okay. Thank you. From Sir Victor Russell Gugulin, makabuhay. Malain lang talaga na ang tawon niyan, mahulog sa vote buying. Okay? Sabi naman ni Ma'am Michelle Porcalia Bisid, kagwapo, san maestro namo. Puro kami dito maestro na. Salamat po. Puro kami maestro. Siguro, siyempre, hindi naman maestro si estudyante si Ma'am Michelle. Kaya, si Sir Guarin talaga. Gwapo. Si Sir Johnny, maestro man. Ako maestro man. Sir Guarin, ang pinakagwapo niya sa mga maestro na kadimihan. Okay? Okay, so panagusita sa round 4. Sir, ini po, mga issue ini sa lokal na nasyonal na masimbag ka lang po yes or no, tapos may 30 second ka, alipot lang na paliwanag kung gusto mo magpaliwanag sa stand mo sa mga issue na ini. Una na issue. Pabor ka po ba, sir, na ibalik sa LGU Bulan ang Bulan Regional Fishport Complex hali sa PFDA? Pabor po ako na ibutang sa sa LGU kay hamak soon di sira nabubuhay pagkatapos wala lamang ada kita income da. Kaya dapat sa ato yan. Sa ato yun na project diri kay sa nasyonal. Okay. Next question. Pabor ka ba sa pagsulong na maging syudad ang Bulan? Pirme, pabor ako pero diri pa na oras. Kay sa population pa lang sulod na kita. Di ba? Sa area naman sulod naman kita maging syudad. Pero pag abot sa income, medyo diri pa masyado. Kaya ang kaipuhan ta mga tao na humabok kita sa Dumiri, ang Bulan magiging syudad. Kaysa dito ako sa Negros, surunod-sunod lang yan. Mga 10 kilometers lang. Syudad na yan, syudad. 10 kilometers lang example, Bulan, tapos Erosen, syudad na to. Kaya lang, dapat nato maanoan mga tao na pag maging syudad kita, siyempre, magtataas man ang mga example, tax. Di ba? Yan, sayo nga nila ako na obserbaran na pinaka-basic na talaga kunta na himuon ng mga tao na pag abot sa taon, dapat mayroon kita mga sidula. Kay nakuruwa lang yung sidula kung may yung 5 aon. Example, mahatag sin ayuda. Tapos ayo may sidula ka. Para lanat yung pagkatsidula. Pero automatic na dapat yan. Tapos ang taon, magsidula. Kaya kami nga ng mga government employee, di ba? Automatic kita soon. Di ka makasweldo kung wala kasing sidula. Sumao man ang mga saragday na tao. Total, di man lang sunan ang inkukuha sa gobyerno sa sidula dahil depende yan sa imo income. Pabor ako na pero diri pa niyan. Basta tanan ang mga tao na
umabot kita sa dumiri, magiging syudad ang bulan. Wow, kay qualified na kita, ang kulang ta na lang ang income. Okay. Thank you, sir. Next question. Pabor ka ba sa death penalty? Ay, habo ko sa da na death penalty. Kay humabok ka sa dumiri, mamamatay ka. Maski di ka maghigot, maski di ka mag-inom sin nakamatay, mamamatay ka. Kaya hulaton talagang kuansan mahal na Diyos. Na ba kayo nag-uro-apura ka mo sin So, habo ko sa da na kay mayon man kita bagasin sin ipapataw doon sa mga nagkakasala. Ama ka kung presyuhong ka sa 40 anyos or life, mabuhay ka pa soon, makamumundo nga ni jadi didi sa kaadlaw nagparahigda ka lang, makamumundo, maupay priso ka. Totoo, libre sa kaon, libre sa gwardiya, pero diri yun ang natural na tao. Kaya diri po ako gusto sa na death penalty. Mula tunta na mamatay kita. Sige. Next question po, Sir Gorin. Pabor ka ba na ipagbawal ang political dynasty? Ako man lang ada siguro ang politiko na wala na masunod kay mga ang mga bata ko, ang pamilya ko, habo talaga sila. Habo ko kay kung yun na political dynasty padagos, kaya lang ang problema nga ni Song kay ang mga nakaposisyon. Yada na yun. Pag sinulong mo yun dun sa yun ang mga pamilya doon, ang mga makusugon, di yan matugot. Kaya parang lang yan, parang inup-inup lang yun. Pero ang katotohanan, dapat tama na. Pag tapos ng turno mo, ayun na. Iba naman. Mao. So, habok ko sa na dynasty. Pero, mao nga na yun, ang sayo maso na parte, kay ang mga nakaprosesyon niyan, puro na yun, puro na yun na dapat ang pagsaliwan sa ako, ang asawa ko, o bin ang kamangog ko, o bin puro na yan sila. So, medyo masakit lang. Pero, para sa ako, habok sa dakunta. Okay. Next, pabor ka ba na pagbawalan na magkandidato ang mga may kaso sa korupsyon? Ay, ang kaso, may proseso yan. Kaya, dapat, kung may kaso, ang ato mangkunta hustisya, insigida, diri yun na justice delayed. Kaya naawaton. Pero kung insigida, may salakap, kuang katulos. Diri ka na makakandidato. Mao. Pero, labaw ng proseso, may makato si kuan lang na kasi ni, diri na motion na diri na magkuan. Hasta nag-awaton na, lalo na sa ingod, Jesus, awaton yun. Mao man sa maski sa kumilik, awaton, nagreklamo ka niyan, pagkatapos, ma-eleksyon na naman, mao pa lang naabutan, ubin, di pa nga ni nag-aabutan ang kuan. So, okay lang kung tayan na talaga, di may untulos action ang husgado. Okay, yada man doon. So para sa imo, sir, diri man dapat pagbawalan kay kaso pa lang. Pero dapat kung malaksi siya. Malaksi husgado. Kaso pa man lang yan. Kung ma-acquit, di mao, di sayang man ang kaniya opportunity. Ubing kung maano siya. So, kailan dapat kunta ang hustisya ta. Pag may may kaso, sige kuan na sunod-sunod ang hearing. Kung mapipili nga ni within 1 month may natulosin desisyon, di mao. Ngayon po ang pinaka-dianis na kuan istoryahan manungod siya na
Dira ko sa pabor. Sige po. Ang gusto ko sabihin, ang hustisya dapat maihatag tulos. Basi siya man, kung convicted siya, di na siya Pero kung di man, di kuwan pa siya, kandidato pa. Okay. Next question, Dr. Mike Borin. Pabor ka ba sa divorce? Pabor ka po ba sa divorce? Mga foreigner yan, habang ang marriage contract, wala pa expiration, habang sa na divorce. Pero sabi sa iba, ipano kung sige na niyo bungalan, o di kamo na magsiway na kamo. Magsiway na kamo kay sige na pala niyo ang suntukan, magsiway na kamo. Kasi mas magasto pa yan kung dadaraon pa yun sa okay. ang bubuhayon sa niyo ang abogado. Kaya abok sa divorce. Okay. Kahit lang yun, ang mga baryo, sa baryo, wala pagsiway-siway. Para ginuro English pa man yun, divorce. Pero ang tunay talaga siwayan. Nagano man doon nagsiriwayan na nag-arasawahan manggyapo, sige manggyapo arasawahan. Okay po. Warin, pabor ka po ba sa abortion? Ay, mas lalo habok sa na abortion. Kay kangina nga habok sa death penalty. Pasuram-siram ka pagkatapos sa abortion mo. Diba? Pag hinimo mo, panindugan mo, ayaw na pagkuan. Kay ang saro na dianis na abortion, example, sayo na pinakasimple, para tumaran mo sin mga mapaiton. Wala man kamatay, wala man kano. Pagluwas, ang kurtis ang bata niyo kuriot kay grabe para tumar mo na mapangitunon ng bata niyo, tapos apelyido mo pa. Wala iba naman, nagparatumar sing kunano-nano, pag wala man kamatay, pagluwas, utod ang kamot, utod ang siki, o maruyag kasada. Kaya wala. Diri yung dianis na abortion. Pasiram-siram ka, pasiram-siramon mo man ang pag-ataman sa unay mo, produkto. Okay, sir. Okay po, sir. Sige, next question. Pabor ka po ba sa same-sex marriage? Same-sex marriage. Baga habo ako sa kay baga makahalaw-hawon man yun, di mao? Ispadahan sa lalaki. Sa babae man sunang ngaran. Sa Biblia baga, kaya nagkamayo sin Sodom ang Gomora dahil sa mao? Man to man, woman to woman, yun. Kaya parang diri danis. Okay. Next, pabor ka po ba sa mandatory ROTC? Ay ako po, ROTC graduate ako. Advanced ROTC ako. Pabor ako kay nano baga. Sa niya na panahon, ang ato reserve. Ang reserve ta. Daog nga kita na sa iba na mga nasyon, na mga saragdangay lang na nasyon. Pabor ako sa ROTC. Kay nano baga. Mandatory, sir. Dapat intero mag-ROTC. Kaya, oo. Pabor ako sa Kay mas dianis nga niyon, madidisiplina ang mga kabataan. San una san hinali yan, ang mga parareklamo man lang soon, ang mga bata san mga politiko, mga bata san mga mayayaman, kay habo sira na pag abot sa sa formation, papadakwok, kay permilate. Kaya yun, ginano ni Rana, halion ng ROTC, tinukalan sa una, ba yun, NSTP. Pagkatapos, nanang ginihiri mo sa NSTP, higa si Rilig. Kung mayon kita sing panggera, di nano na, may reserba kita, wala kita reserba. Kay ang anohan tason, disiplina saan mga tao. Kay babae lalaki nga ni dapat magkamayon sin ROTC.
ang babayi WATIC, di ba? Women's Auxiliary Training Corps. Ang ano man Reserve Officer Training Corps. Kay di yun nakita pero nakataon yun na ni Steve. Well, di yun ano, hindi man nangahulugan na mag-ROTC ka, magiging militar ka. Di man. Kay kung maruyag ka lang. So, pabor ako na magkamayon sin mandatory. Okay. Sige, sir. Last question. Pabor ka ba na diri mangiaram ang Pilipinas sa hidwaan sa Russia and Ukraine? Saan yan? Kuan lang kita. Murumaritis lang muna kita. Bati lang ko na. Kasi wala man kita iburuga. Di ba? Wala man kita iburuga. Kaya ano talang, magpasiguro kita, mga G kita, nalugod man maudong na yun na di na makabot dito sa ato sa Pilipinas. Kaya masakito, naimod niya ang gasolina niyan. Mahalon. Kasi, ang mga gamit nila dito, puro nagagamit sin krudo. Kaya mahalon ang gasolina ta. Pero, dapat kita, maging aware kita na yadi. Dili dapat yun madagos na Russian, Ukraine, gera. Di ba? Kaya, mga tao, lalo niya eleksyon, maghinguha kita na ang maibutang ta daw ng mga mga leader, may sin pagmakulog sa ato Pilipinas, mahal bayan. Okay. Sige, salamat po, Sir Gorin. Bago kita magsulod sa ato final question, balikan ta ang ato comment section kasi may mga nagkapira na may hapot. For example, hapot ni Cynthia Delgado Hilua, kay Ate Cynthia, good evening. Sir, na naman po ang masasabi mo patungkol sa tulay didi sa barangay Inararan? Awato na doon ng tulay na yon. Madidiskwado nga na ako sa doon. Kundi, hinguhaon tanan maging, ang maging leader nato, kaganyan sin atensyon kay daghano ng mga proyekto sa gobyerno. Kundi dili lang doon na ambot. Siguro kamo ng mga taga-Inararan doon, permi kamo upod sa sa leader niyo. Kaya sabi, pag hinabihan tayo sin ibutangan ta, boto yun sa ato. Pero pag katapos may gana na, bahala naman kamo, sa otro taon naman kita magprorumisahan. Dapat ang congressman, example, gobernador, kuanan yan, tagan sin pundo. Kaya daghanan pundo sa gobyerno. Dili lang na tatagan sin atensyon. Di ba? Kaya kung puro lang yun doon na tulay-tulay na naghuyon-huyon, pag-agi ko nga ni doon ko pugkan motor, baga mauna pa sa ako ang motor, kaya tapo-tapo ko sa hubog. Abisa ako sa hubog. Sabi, kaya di man ako pa nakila. Sabi ko malay niyo, kaya mahulog kong tako, kaya di ka man nagpipili. So, hinguang na ang ato leader, tagan niyan sin atensyon. Kay kuan man, may mga project man, ang gobernador niya, pera na bilyon ba ang kapital. Ang mga congressman, di ba? Mga party list, puro sila may pundo. Pwede yun na butangan. Ang sarap panganin na ako, ginhinguha konta sa San Ramon. Ang San Ramon baga, pag may sin oran-oran, ayan, makaluluoy dito na Kaya sabi ko sa ako akan bubit. Sige, hinguhaan mo yan, matagan mo yan sin kay pag may sin baha doon, wala din ang dalaganan. Kaya dapat umupin, lusot dito sa Magsaysay. Kaya magkakaburuto diyan ng mga taga San Ramon. Kaya yun sa Inararan, dapat mahinguha yun sa liderista. Kung in kaso, taghapon yun sa kuan. Ma-request kita sin pundo para doon. Kaya siguro ang mayor so, di man masabi sin ayaw. Kaya di ba siyan magasto sa
ang magasto mason ang gobyerno. Mao. Yung lang po yun, ano ko sa tulay so na yung nararan. Awato na yun. Nakahirimo na nga ni sa mga coastal road, naging gagahoy. Naurunahan pa yun na yung nararan na dapat di lang kunta. Okay. Sige. So next comment. Batugan taniyan from Tanistag, batugan taniyan na 2022 election na andi magbakal boto, an sa ato lang iboto. Itero na nagbakal, dito na pag-iboto para mabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Salamat. Kay basi magkamararit man yun na para garastusin kuan. Okay. Hindi rin nakakanigo. Hindi natin di masail. Maugma ako mabati na Lenny man ang presidente mo, Sir Mike. Aasahan mo ang saan mo boto niya na Mayo. Salamat po. Ayan. From Ate Cynthia, kisira niya na eleksyon, wala maghatag kwarta para maimod nato ang kagahuman san maluluklok sa pwesto. Okay. So, sabi pa niya, salamat po sir, makakaasa po kapo sa boto namo. Tinama mo po. Manungod ini san hapot niya san sa tulay sa naman. Ay Sir Guarin, may nagapot si Lomoy Gliponeo Bailon. Din kita Sir Guarin, sa sako o sa tarpaulin. I think this pertains to sir, bro, kandidato sa mayor. Yan. Sa sako sa tarpaulin. Sino po ba ang mayor mo? Si Mayor Godola o si Cap Jojo Heraldino? Kaya nga ako nag-independent kay base mayon ako sin buwilo magkiwa-kiwa. Bala man sila na na duwa maggunitan. Pero ang kay kwanta man gyapon ang sa performance, di ba? Maggunita sila na duwa. Janis kunta kun si Joey wara pag atras kay tulo kunta na corner, di ba? So niyan lugod, duwa na lang sila, baga na lang yung bulang, di ba? Dalaga son, asayo perdi talaga, asayo gana. Wala climax ha. Pero so wala pa kamo mayor na insusuportahan sir niyan. Wala kamo insusuportahan. Pero wala kamo insusuportahan niyan. Ang suportahan ko sa na kasi sa isip ko sa ako puso ang suportahan ko ang mayad kung sa kuan sabi nga ni haligput pa ang sungay. Kay pwede ko pa yung paulpokon. Pero kung ang sungay hilagbao na, ay basi pag paulpo ka mo son, lusot ang kamot mo sa sungay dito. Kaya erupsyon na nga pagpili kin kandidato. Pero di rin mo po sabihin sir kung sino ang presidente mayor mo. Di rin mo sabihin. Ay masasabutan na yun niyo. Ayaw lang niyo ako pagperita ko na kay. Siyempre, kung perito niya ako, masabi at no Tagaloyo, ay, ibahalot ang ugali sa mga tao. Pag nagkato ka dito sa huyog, sa ito, kukuanong ka na. Husgahan ka na. So, pag abot sa eleksyon, maisihan tara kung sino talaga ang tama. Okay. So, next. So, final question, Sir Mike. Okay, Sir Mike Guarin. Opo. Nano, kay ikaw ang dapat pilion sa mga taga-Bulan bilang saro sa mga konsehal sa masunod na 3 kataon? Yung po na hapot na yon, Dionisio niyan. Pero ang saro lang na ako kay inlatag ko nan sa ako qualification. So kamo na mga tao, kamo na kaya aplikante man lang ako. Aplikante ako maging konsehal. Kamo na mag huna-huna o maghatag sin buto na ikaw pa lang pili ka doon sa sa konseho. Kaya yun nahapot na kay ikaw ang dapat pilion ay siyempre kay ama ka kung isabi ko sa iyo na siyan ipilion mo, siran pilion mo, lalo na lang ako dapat niyan pilion kay kung sa qualification sa performance sa gagawitan na di man magsabi sin nag-aalsa ko san ako sa diri ang 37 anyos ko na serbisyo sa publiko pagiging maestro
wala lamang ako sayo na reklamo na naabot maski sa eskwela ko na kunano. Kay pag tukdo ko, pag serbisyo ko, talaga na ako siyon dapat maihatag. Kay kung dili mo pangalagaan ang imo trabaho, wala. Insigida, sa sunod na eleksyon, wala ka na, tapos ka na. Kaya, mayon, ano po ako niyo, kay ginlatag ko naman sa iyo ang ako plataforma, ang sa ako kwalifikasyon, na nakakanigo man ako sa ako inaplayan bilang konsehal. Okay. Thank you. Sabi ni Tani Stark, you are hired, Sir Mike. Sir Mike. Okay. So now, siguro final message mo po, Sir Mike Guarin, sa ato mga taga-Bulan. Sa mga taga-Bulan po, salamatunon po kay aktibo po kita sa pag-intra sini na eleksyon. Nan lugod man, diri kita po magpadara sang gingahoy ta na kultura yun, umaw yun yan ang uso. Dapat, ang pinakadianis doon, maging unisto kita sa ato sa diri. Kasi pag diri ka sa unisto sa diri mo, automatic diri ka unisto sa iba na tao. So, ang sa diri mo ngunaan maging example mo, modelo mo para kita maging maasinso ng mga taga-Bulan. Respect first ourselves. Example, kung respeto mo ang mga tao na iba, ang kaurupod mo, dapat mag-toothbrush ka. Toothbrush ka. Kaya base diri mo maapektuhan ang mga tao na mabaho ng ganghaw mo, mao. So di ka nagrespeto, respetuhon mo muna sa diri mo, mao ka magsabi sin talaga irok kini. Sa diri mo nang sa respetuhon ka. Mao. So, yun lang po ang masasabi ko. Ang pinakaano na ni doon, be honest. Ano ba yan sa BCBP? Be honest even if others are not, even if others cannot, even if others will not. Ano man kung ikaw na lang ang natutuda dito sa kinabaan na unisto. Basta maging unisto lang kita. Salamat po sa mga taga-Bulan na nagbabati. Lugod man, ma-hire na niyo ako o may na ako niyo, ma-acceptar na niyo ako. Kaya aplikante man lang po ako sa pagiging konsehal. Okay. May pahabol na comment from Ms. Kay De Castro. Sir Guarin, I hope you reconsider po your stance on abortion and same-sex marriage. Ano po ang gusto mo sabihin? So, na reconsider, for instance, on abortion and same-sex marriage. Dahil po doon po sa same-sex marriage, ang kadianisan lang sini kay develop na kita, di mao. Ang mga iba na example, ang mga baying, ang mga mga tumboy, man sira, develop man siya. Basta pangalagaan lang niraan, ginggagahitan na basta diri maimod na maiskandalo kita. Di mao? Kaya kung may iskandalo man lang kita, diri na niyo paghimuon yun na Kay dagan mabagan mga mga matibay nga niyo sira na iba. Kaya basta diri lang kita maiskandalo sa irog so na mga bagay. Okay na po? Bukas ka man po sir na pag-istoryahan ang imo stand. Bukas ka man na pag-istoryahan ang manungod sa abortion and same-sex marriage. Mapag-istoryahan sa imo. Ang po yun, okay man ako, kaya lang, pag irog na soon, makabati ka man sa ako, san ako man, namamatian. Pwede ka maghatag sa ako sin gusto mo sabihin, pero pwede ko man yan, ihatag man sa imo ang side ko. Kasi ang himon tahade, win-win solusyon. Di mao? Diri ka man kuan, di ka man pihig, di man ako pihig. O di man pihig ang gobyerno. Di man pihig ang mga tao. Win-win solution kita. Okay. Thank you. Okay. Salamat po, Sir Mike Guarin. Mga taga-Bulan, saro na naman na kandidato sa pagkakonsehalan ato nakaistorya sa persona
ni Professor Emeritus sa Sorsogon State University, Dr. Miguel Mike Guarin. Salamatunon po, Sir Mike Guarin, sa pag-attender ng pagpartisipar sa pili na the JLB News Election 2022 interview. Salamat po sa JLB. Di aniso na niyo programa. Mao yun ang dapat kaipuhan sa ato didi. Kay kung kaipuhan na ang patas talaga. Tagan sin atensyon ang intero ng mga naghinguha para mabatisan mga tao. Kaya ang JLB, congratulations sa iyo. Bravo! Sabi standing position kita. Standing position. Para sa JLB. Mabuhay po kamo, mga membro sa JLB or mga nagtatrabaho doon sa JLB. Okay. Salamat po. And again, Diyos Marhay na Banggi, mga taga-Bulan. Saro na naman po na kandidato sa pagkakonsehalan ato nakaistorya sa persona nga ni Dr. Miguel Mike Guarin. So, yun. Salamatunon po sa mga nagbati sa Marso 30 sa Wednesday, Miyerkules, nakaschedule po na makaistoryata si incumbent councilor Tito Guelas sa NPC na si dati na konsehal Chito How. Tito Guelas nan Chito How. Sana mag-attender sila, magpartisipar sa ato entrevista. Okay, Sir Johnny? Okay. Muli, daghang at salamat po sa gabos na nagsubaybay batog hanggang sa pagtapos sa ato programa niya na gabi. Salamatunon po. Sir Jopet? Okay, salamatunon gihapon mga taga-Bulan. Ako tabi si Jopet Bedalia. Kaupo na ako ka-partner na si Johnny Galarosa, Diyos Marhay na Banggi, nan initabi ang pili na the JLB News Election 2022 interviews.